Napakasarap talagang humalik ng walang hiya. Ang bango-bango ng hininga at ang lambot-lambot pa ng labi. Ngunit kahit masarap itong humalik ay nilabanan niya ang tukso. Hindi niya tinugod ang masarap nitong paghalik sa kanya. Napaungol ito sa frustration dahil hindi siya tumutugon sa halik nito. "Kiss me back, Tom." Reklamo nito sa kanya habang sinusuyo-suyo ang kanyang labi na halikan rin itong pabalik. Pero pilit niyang itinikom ang kanyang bibig upang hindi siya mahalikan nito. Hanggang sa nainis na ito at tinigilan ng paghalik sa kanya. Tinitigan siya nito sa kanyang mga mata. "Papabaliw ako sa'yo." Iritadong sabi ni Aljan sa kanya bago nito pagdikitin ang kanilang mga noo. Tinulak niya ito nang makaipon siya ng kanyang lakas. "Lumiyo ka sa akin. Ilang beses ko na bang sasabihin sa'yo na hindi na ako papatol sa'yo? Hindi ko kayang sirain ang pamilya ko at hindi ko kayang saktan ng ate ko. She's not my girlfriend. Wala kaming relasyon ng ate mo. Pakakasalan ko lang siya kung mapapatunayan kong ako nga ang ama ng dinadala niya." Seryosong sabi ni Aljan sa kanya. Hindi na tuloy siya nakapagpigil. Nasampal niya ito. Hindi ito makapaniwalang napatingin sa kanya. "Did you just hit my face?" Kunot noong tanong ni Aljan sa kanya. Inulit niyang pagsampal dito. Hindi yata ito makapaniwala eh. "Para yan sa panluloko mo sa ate ko. At para yan sa panluloko mo sa akin." Itunulak niya ito ngunit hinawakan nito ang kanyang kamay at muli nitong hinapit ang kanyang bewang upang yakapin siya nito. "Sorry na." Halata sa boss nito ang pagkawala ng pag-asa nito. Napulunok siya dahil ang higpit ng yakap nito sa kanya na para bang ayaw siya nitong bitawan. "Layuan mo na ako, Aljan. Kapatid ako ng babae magiging asawa mo. Ituring mo na lang akong kapatid mo. Hindi tayo pwede kaya tigilan mo ng pagyakap sa akin." Sa totoo lang gustong-gusto niya ang pagyakap nito sa kanya. Miss na rin naman niya ito at para din siyang mababaliw ngayon. Gustong-gusto na niya itong yakapin pabalik ngunit hindi niya iyon gagawin alang-alang sa ate niya. Naramdaman niyang mas sumigpit ang yakap ni Aljan sa kanya. Nagsumiksik rin ito sa kanyang leeg na para bang sinusuli talaga nito ang pagyakap sa kanya. "Wala kaming relasyon ng ate mo. I don't even know her. Ako lang ang itinuturo niyang ama ng anak niya. Hindi ko nga alam kung totoo iyon o hindi. Kailangan kong intayin ang ika-7 weeks ng tiyan niya bago ko mapa-DNA test ang baby. Next week 7 weeks na ang tiyan niya. Kaya mapapatest ko na. Please maniwala ka naman sa akin. Hindi ko rin alam na magkapatid kayo. Wala din akong planong lokohin ka. Sasabihin ko naman sana sa'yo kaso..." "Rina, tara na." Napabitaw sa Aljan sa pagyakap sa kanya nang marinig nila isang bariton ng boses. Para tuloy siyang nilamig nang mawala ang mainit na yakap ni Aljan sa kanya. Si Kenji. Nakatayo ito sa pintuan ng kusina habang nakatingin ito sa kanilang dalawa. Nahuli nito ang pagyakap ni Aljan sa kanya at marahil narinig rin ito ang mga sinabi ni Aljan. Nagkatitigan naman na para bang nagsusukatan ng tingin ang dalawang lalaki. "Tara na, Rina." Pagyaya muli ni Kenji sa kanya pero kay Aljan ito nakatingin. Seryoso itong nakikipagsukatan ng tingin kay Aljan. Parehong matangkad ang mga ito kaya nakatingala siya sa dalawa at papalit-palit ang tingin niya sa mga ito. Para kasi magsusuntukan ang mga ito sa sama ng tingin sa isa't isa. Lalo na sa Aljan. Parang napaka-bad boy talaga nito. "Saan mo siya dadalhin?" Kunot noong tanong ni Aljan kay Kenji. Hindi naman sumagot si Kenji. Upang hindi na tuluyang mag-away ang mga ito ay lalayo na lang siya kay Aljan upang makaalis na sila doon ni Kenji. Kailangan niyang paglayuin ang dalawa. "Bitiwan mo ako." Gigil na sabi niya kay Aljan dahil pinigilan siya nito sa kanyang pulso. "Hindi ka sasama sa kurimaw na yan." "Kurimaw? Ako?" Iritadong tanong ni Kenji. "Oo, may iba pa bang kurimaw dito? Hindi mo pwedeng isama sa Rina." Mayabang at final na salita ni Aljan na para bang yun lang ang pwedeng masunod at walang pwedeng kumontra sa mga salita nito. Bakit ba ito ganoon? Wala na silang relasyon ngayon. Wala na itong karapatan sa kanya. "Tumigil ka na, Aljan, please lang. Baka marinig pa tayo ni ate." Tiningnan niya sa Aljan ng masamang tingin. Bigla naman itong nagpaawa sa kanya nang mapatingin ito sa kanya. Uminga ito ng malalim at parang kinakalma ang sarili. "Mag-uusap pa tayo, baby, di ba?"
May halong paglalambing na tanong ni Aljan. Marunong talaga itong manlandi sa lahat na lang ng pagkakataon? Hindi. Ayoko nang makipag-usap sa iyo. Tinanggal niya ang kamay ni Aljan na nakahawak sa kanyang pulsuhan. Sakto namang narinig na nila ang mga yabag ng kanyang ate Sofia. Mabilis siyang lumapit kay Kenji. Pagpasok ni Sofia sa loob ng kusina ay napatingin ito sa mga pagkain sa lamesa at sa kanilang tatlo. Anong meron? Hindi pa kayo kumakain tatlo? Nagkwentuhang barbero lang kami ate. Nakalimutan na tuloy kumain. Palusot niya at medyo may pasaring siya kay Aljan. Hindi kasi siya naniniwala sa explanation nito. Babaero na, barbero pa. Iniiwasan niyang mapatingin kay Aljan dahil napakagwapo ng Hudyo habang nakatingin ito sa kanya. Kinakabahan nga siya dahil baka makahalata ang ate Sofia niya. Aba, kumain na muna tayo. Bigla ko nagutom sabi ng ate niya. Samantalang napatingin naman si Aljan sa kamay ni Kenji nang hawakan nito ang kamay niya. Tara na Rina, sa labas na lang tayo kumain. Pag-anyaya ni Kenji sa kanya. Dito kayo kakain. Napatingin sila kay Aljan. Napalunok agad ng sunod-sunod si Rina dahil sa galit na boses ni Aljan at paniguradong napansin iyon ng ate niya. Bakit honey? What's wrong? Sayang ka sa mga pagkain. Pagbawi ni Aljan sa pagkabigla nito, medyo ngumiti rin ang Hudyo. Oy, kayong dalawa, dito na kayo kumain. Oo nga naman, sayang ang mga pagkain no? Napabuntong hininga na lang sa Kenji dahil wala na itong magawa kundi ang kumain sila ng sabay-sabay. Habang kumakain si Rina ay nararamdaman niyang kanina pa siya tinitingnan ni Aljan. Nailang tuloy siya dahil katabi lang nito ang ate Sofia niya. Katabi naman niya si Kenji na siyang katapat ngayon ni Aljan. Kung pagmamasdan silang apat ay para silang nasa isang first lunch, double date. Ayaw sana na Rina at ni Kenji na sumabay kumain sa mga ito subalit pinagalitan siya ng ate Sofia niya. Sayang daw ang pagkain kung sa labas pa sila kakain ni Kenji. Water? Tanong ni Kenji sa kanya kaya napalingon siya sa binata. Seryoso lang ito habang ang ate Sofia niya ay panay ang kwento ng kung ano-ano. Nakikinig lang sila sa mga kwento ng ate niya. Hindi pa siya nakakasagot kay Kenji na magsali na ito ng malamig na tubig sa kanyang baso. Salamat Kenji. Pasasalamat niya. Ngumiti ito bago niya kinuha ang kanyang basong may lamang tubig upang inumin sana iyon. Ngunit natigilan siya nang di sinasadyang mapatingin kay Aljan. Seryoso itong nakatingin sa kanya na para bang may nagawa siyang malaking kasalanan. Madilim kasi ang anyo nito. Parang galit na ewan. Napalunok na lang siya at binaliwala ang masamang tingin na iyon ni Aljan. Uminom na lang siya ng tubig. Rina, saan bang punta niyo ni Kenji? Tanong ng ate Sofia niya sa kanya. Sa mall lang ate. Sagot niya. Kahit wala naman sana siyang balak sumama kay Kenji sa mall, ay mas gugustuhin niya pang samahan ito kaysa ang makasama ng matagal si Aljan sa kanilang bahay. Ang hilig kasi nitong mangyakap. Magde-date kayo ano? Aminin mo na kasi, kayo na ba? Tukso ng kanyang ate Sofia sa kanya. Napatingin tuloy siya saglit kay Aljan dahil sa tinanong ng ate niya. Iniwasan na lang niya itong tingnan ng madalas dahil nakakakaba ang tingin na ipinupukol nito sa kanya. Lalo din itong nagiging gwapo sa tuwing seseryoso ito ng ganoon. Para bang ang suplado nito. Hindi pa. Uy, hindi pa? May word na pa? Ibig sabihin malapit na? Patuloy na pangaasar sa kanya ng ate Sofia niya. Napangiti naman si Kenji sa sinabi ng ate niya. Ang tagal ko nang naliligaw kay Rina. Baka nga malapit na niya akong sagutin. Pagsakay pa ni Kenji sa biro ng ate niya. Napatingin tuloy siya dito na may pagtataka na tingin. Hindi ba't malinaw na kay Kenji na hanggang pagkakaibigan lang ang maibibigay niya? Naku, kapag hindi ka pa sinagot ni Rina, ibibigay ko na lang ang number mo kay Joanne. Yung kapatid nitong si Aljan. Why my sister? Kunot noong tanong naman ni Aljan. She likes Kenji. Gusto niyang kunin ang number ni Kenji. Mukhang crush pa ng kapatid mo, maliligaw ng kapatid ko eh. Namula ng konti ang pisngi ni Kenji dahil sa sinabi ng ate Sofia niya. Nahiya siguro. Wala palang taste ang kapatid ko. Napakunot naman ang noon ni Rina dahil sa pasaring ni Aljan kay Kenji.
Sinuko naman ito ng Ate Sofia niya dahil nahiya rin ito sa inasal ni Aljon. Tumingin lang na masama si Aljon sa kanya. Halos hindi nga ito kumakain dahil panay lang ang tingin nito sa kanya. She's too young for me. Ayoko naman patulan ng kapatid mo. Huwag ka mag-alala. Ang mga kasing edad niya, hindi pa nila alam kung anong nararamdaman nila. Uy, 19 years old na yun si Joanne, no? Dalagang-dalaga na nga eh. Sabat ng ate niya. Sa tingin mo, kung gusto ka ni Rina, patatagalin pa niya ang pagsagot sa'yo? Nanlaki naman ang mga mata ni Rina dahil sa diretsahang tanong ni Aljon kay Kenji. Siniko itong muli ng Ate Sofia niya. I know she don't like me, but persistence is the key. If you don't persist, you won't get what you want. Makahulog ang sambit ni Kenji bago ito uminom ng tubig. Umigting naman ang panga ni Aljon sa sinabi nito. Sino namang nagsabi sa'yo na ayaw ko kay Kenji? Hindi mapigil ang sabat niya sa usapan ng dalawa. Naiinis kasi siya kay Aljon sa pagtatanong nito ng ganoon. Hindi ba ito natatakot na makahalata ang ate niya? Nakita niya ang pagsalubong ng mga kilay ni Aljon na para bang gusto nitong bawiin niya ang sinabi niya. Ayun naman pala, Rina. Gusto mo naman pala tong si Kenji eh. Sagutin mo na kaya? Nakagiting tudyo sa kanya ng Ate Sofia niya. Mukhang hindi naman ito nahalata ang tensyon sa pagitan na lang tatlo nila Kenji. Inrapan niya ng pasimple si Aljon. Malapit na ate. Namula naman ng husto ang mga pisngi ni Kenji. Kinalig pa yata ang katabi niya. Sinasabi ko na nga ba eh. Impossible naman kasing hindi ka magkakagusto kay Kenji. Kahit ang mama mo, magkakakrush din kay Kenji. Ang cute-cute daw kapag nakangiti. Napangiti tuloy siya sa sinabi ng Ate Sofia niya. Naalala niya kasi ang mama niya. Sinabi rin nito sa kanya na crush nito si Kenji kung dalaga lang daw ito. Kaya nga gusto ng parents niya na sagutin na niya si Kenji dahil bukod sa mabait ay gwapo rin talaga. Halos hindi na maipinta ang mukha ni Aljon. How about me? Ano sabi ng mama niyo sa akin? Parang batang tanong ni Aljon sa Ate Sofia niya. Hindi tuloy niya alam kung matatawa siya dahil napaghahalataan na itong nagsaselos kay Kenji at nakikipagkompetensya pa. Kung siya ang tatanungin nito, syempre isasagot niya, mas tihamak na gwapo ito sa kanyang paningin. Pero syempre hindi niya sasabihin iyon dahil pagmamayari na ito ng Ate Sofia niya. Sa'yo, honey? Medyo nagtataka rin ang Ate Sofia niya sa walang sense na tanong ni Aljon. Yeah, mas gwapo naman ako, di ba? Hindi na napigilan na Rina na matawa ng konti. Napatingin tuloy sa kanya sa Aljon at Sofia. Pinagtatawanan mo ba ako? Kunot noong tanong ni Aljon sa kanya. Para ka kasing bata. Bubulong-bulong niyang sambit. What did you say? Iritableng tanong ni Aljon sa kanya. Wala po kuya. Natatawa lang ako. Masama ba? Iritadong sagot din niya. Para silang aso't pusa kung magbangayan ngayon. Para silang hindi naglaplapan ng matindi noong isang araw. Pasensya ka na sa kapatid ko, honey. Masayahin lang talaga yan, Serena. Di ka naman niya pinagtatawanan. Anyway, ang sabi ng parents ko, sobrang gwapo mo daw at siguradong magiging gwapo at maganda daw magiging anak natin. Kapwa naman silang natigilan sa sinabi ng Ate Sofia niya. Nawala unti-unti ang pagiti niya at pakiramdam niya, nakaramdam siya ng kalungkutan. Mabuti na lang may kumatok sa kanilang pintuan. Hindi na napansin ng Ate Sofia niya ang pagkalungkot niya sa sinabi nito. Tumayo si Kenji upang ito magbukas ng pintuan. Samantalang tumayo din ang Ate Sofia niya at nakahawak ito sa sikmura nito. Saglit lang at parang kumulan tiyan ko. Paalam nito sa kanilang dalawa ni Aljon. Nang makalabas ng kusina ang mga ito ay agad siyang nakaramdam ng pagkailang kay Aljon. Malapit mo na siyang sagutin? Kunot noong tanong ni Aljon sa kanya. Paki mo ba? Pagsusungit niya, yumuko na lang siya sa kinakain niyang pagkain upang hindi niya ito kausapin. Don't you dare. Hindi pa tayo break kaya hindi ka pwedeng makipagrelasyon sa iba. Napatingin tuloy siyang muli kay Aljon. Napaawang ang bibig niya dahil hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Ano ka mo? Hindi pa tayo break. Ako pang boyfriend mo hanggat hindi ako pumapayag sa break-up natin. Wala kang magagawa. Mayabang nitong sambit sa kanya at medyo tumaas pa ang sulok ng labi nito. Raymond, tapos na tayo at kalimutan mo na ang mga nangyari sa atin. Seryosong sabi niya. That will never happen. Sayo at sa gusto mo, boyfriend mo ako.
Nalaki ang kanyang mata sa sinabi nito. Makulit rin talaga ito, ano? Bakit bang kulit mo? Ayoko na nga sa'yo. Hindi ito sumagot. Dinig na lang siya nito. Please lang, Aljan. Tigilan mo na ako. Mag-focus ka na lang sa magiging pamilya niyo. Bumuntong hininga ito at napahagod sa sariling buhok. Para bang naiinis ito sa mga sinasabi niya. I can't do that. Namimiss na kita. Kaya huwag ka na sanang magsungit sa akin, baby. Nagbago ang tono ng pananalita nito. Tila sumusuko na ito sa pagsusungit at gusto na lang nitong maglambing sa akin niya. Nanlaki ulit ang kanyang mata nang hawakan nito ang kamay niya na nakapatong sa lamesa. Ang ipinagtataka niya ay hinayaan niya lang ito. Nais niyang kutusan ang kanyang sarili dahil hinahayaan niya lang itong hawakan ng kamay niya. Sa tingin niya hindi niya mautusan ang sariling kamay at may sariling pag-iisip ang mga iyon. Aaminin niya, nagiging masaya siya sa tuwing hahawakan o yayakapin siya nito. Isang simpleng paghahawak sa kamay niya ay napapatibok na nito ng mabilis ang puso niya. Napangiti ito dahil nakatitig lang siya habang hawak nito ang kamay niya. Bagya pa nitong pinisil ang kamay niya. Napasinghap lang siya habang hinahayaan ito. See? Alam ko miss mo na rin ako, baby. Nakangiting sabi ni Aljan sa kanya. Kuya, agad namang napabitaw sa Aljan sa kanyang kamay at tila doon pa lang siya nagising sa pagkakatulala kay Aljan. Nakatayo sa pintuan ng kusina si Joanne at Kenji. Nahuli ba sila ng mga ito na magkahawak kamay? Anong ginagawa mo dito, Joanne? Tanong ni Aljan sa kapatid nito. Napansin niyang napakaganda rin ni Joanne. Medyo huwig ito sa artistang si Angel Oxino o kabataan pa nito. Maputi at malapor sila na ang kutis. Halatang anak mayaman ito kahit simple lang naman itong manamit. May hawak si Kenji na isang box ng cake. Inilapag nito ang cake sa gitna ng lamesa. Seryoso itong nakatingin sa kanya. Dinalhan ko si Kenji ng cake, kuya. Gusto ko makipagkaibigan sa kanya. Diretsong pag-amin ni Joanne. Direct to the point pala ang batang ito. Mukhang tama ang ate Sofia niya dahil crush nga nito si Kenji. Tell your sister, she's too young for me. Sabi ni Kenji bago nito hinawakan ang kamay niya. Tara na, Rina. Dahil sa hiya sa kapatid ni Aljan, ay mas gugustuhin pa niyang umalis na doon. Alam kasi niyang nakita ni Joanne ang paghahawakan nila ng kamay ni Aljan kanina. Tumayo na siya sa kanyang kinauupuan. Pakisabi kay ate, umalis na kami. Paalam niya kay Aljan kahit halos umusok na ang ilong nito sa inis sa kanya. Are you really going out with him? Nagtatampong tanong ni Aljan sa kanya. Tumango lang siya at hindi na niya nilangon pa si Aljan. Samantalang nakamasid lang si Joanne sa kanila. Tumigil sila sa harap ni Joanne dahil kinausap ito saglit ni Kenji. Napapatingin naman si Joanne sa magkahawak na kamay nilang dalawa ni Kenji. Para bang nalulungkot ito. Joanne, salamat sa cake ha. Pero may pupuntahan pa kami na Rina. Pasensya ka na. Marahan ang pagsasalita ni Kenji upang hindi nito masaktan ang dalaga. Hindi naman nakapagsalita si Rina at ngumiti lang ito ng tipid. Saglit itong tinitigan ni Kenji bago siya hinilang palabas ng kanilang bahay. Teka, saan tayo pupunta? Tanong niya kay Kenji nang makasakay na siya sa motor nito. Sinuot niya ang helmet na ibinigay nito sa kanya. Ilalayo kita sa kanya, Rina. Ayoko masira ang relasyon niyo ng pamilya mo nang dahil lang sa kanya. Paano si Joanne? Kawawa naman kung iiwanan natin. She's too young. Ayoko din siyang pasahin. Rina, alam mo namang ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Paanda rin na sana ni Kenji ang motor nito nang mapansin nitong nasa likod nila si Joanne. Tila narinig nito ang sinabi ng binata. Joanne, nilungon agad ito ni Kenji. Sasama sana ako sa inyo kaso nakamotor lang pala kayo. Sa susunod na lang siguro, Kenji. Babalik ako dito ha. Tila pinasisigla lamang ni Joanne ang boses nito. Napalunok si Kenji at parang nakonsensya ito. Sige, mag-usap tayo sa susunod. Yun lang ang sinabi ni Kenji bago nito pinaandar ang motor nito. Hindi nila nakita ang paglabas ni Aljan sa kanilang bahay upang sundan sila. Sama ako, kuya. Stay there. Sabihin mo kay Sofia may emergency ako sa office. Kunot noong bili ni Aljan sa kapatid niya bago niya pinaharurot ang kanyang sports car upang sundan si Rina at Kenji. Inalalayan siya ni Kenjing makaupo sa sementadong bato. Dinala siya nito sa seaside na malapit lamang sa kanilang bahay.
Private property ang lugar na iyon, ngunit kaibigan daw ni Kenji ang may-ari, kaya naman nakapasok sila sa pribadong lugar. Maganda ang tanawin dahil sa payapang dagat na mahihina lamang ang alon. Natatanaw nila iyon habang nakaupo silang dalawa sa sementadong bato. Maulap sa araw na iyon kaya naman hindi mainit at medyo malamig pa ang simoy ng hangin. Mukhang hindi naman uulan, ngunit nagtatago ang araw sa mga makakapal na ulap kaya naman makulimlim ang paligid. Tahimik lang silang nakatanaw sa dagat. Alam nitong nalulungkot siya. Mula pa kasi kanina nang umalis sila sa kanilang bahay ay doon pa lang niya naramdaman ang kalungkutan niya. Kahit naiirita siya kay Aljon, hinahanap-hanap niya pa rin ang presensya nito. Ilang minuto pa lang niya itong hindi nakikita ay parang gusto na niyang bumalik sa bahay nila upang balikan ang binata doon. Kailangan mo na siyang layuan, Rina. Malungkot siyang napatingin kay Kenji. Nakayuko ito habang pinapanood lamang ang bawat paghampas ng alon sa sementadong bato. Mataas ang inuupuan nila kaya hindi inaabot ng tubig dagat ang kanilang mga paa. Alam ko, naniniwala ka ba sa kanya? I accidentally heard everything that he said. Tumingin si Kenji sa kanya at nakita siguro nito ang lungkot na nakabakas sa kanyang mga mata. Namumula na kasi ang kanyang mga mata. Idinadaan niya lang sa pagtataray ang inis niya kay Aljon kanina habang kaharap niya ito, ngunit ang totoo ay gustong-gusto niya itong yakapin at gusto niyang hilingin na sana ay hindi na lang ito ang naging fiancé ng Ate Sofia niya. Kung binabangungot lang sana siya, ngayon sana ay magising na siya dahil miss na niya si John. Ewan ko, Kenji, sa tingin ko babaero lang talaga siya eh. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa kanya o hindi. Impossible naman kasi pinipikot lang siya ni ate. Dahil hindi naman ganoon ang pagkakakilala ko sa ate ko. Mahabang katahimikan ang namayani. Hinayaan lang siya ni Kenji na umiyak siya ng tahimik sa tabi nito. Sabi niya wala silang relasyon ng ate ko. Paano naman mangyayari yun? Magkakaanak na nga sila. Pinahid niya ang kanyang luha na walang patid sa pagtulo mula sa kanyang mga mata. Nalulungkot kasi talaga siya. First heartbreak niya ito at hindi niya inaasahan na ganito kasakit ang kanyang mararanasan. Come to think of it, hindi ba may ibang long-time boyfriend ng ate mo? Baka yun ang tatay na ipinagbubuntis na Ate Sofia. Sa tingin ko kasi, nagsasabi ng totoo yung Aljo na yun. Maya-maya sambit ni Kenji. Oo, merong boyfriend si Ate Sofia noon pero ang sabi ni ate, ng babae daw si Kuya Francis at harap-harapan niyang nahuli sa mismong kondo pa daw ni Kuya. Si Kuya Francis din ang nakipaghiwalay kay ate kaya imposibleng may connection pa sila ni Kuya. Ganoon ba? Pero Rina, kung sakali mang nagsasabi ng totoo si Aljon sa'yo, sana'y huwag ka pa rin sasama sa kanya. Fiancé pa rin siya ng ate mo. Masisira ang relasyon niyo ng kapatid mo at masasaktan mo siya. Hindi naman sa nakikialam ako pero bilang kaibigan mo, ayokong mapasama ka. Alam ko, Kenji, sinabi ko naman na sa kanya na tapos na ang relasyon namin eh. Napayuko siya dahil parang may bumara na kung ano sa kanyang lalamunan. Tila ngayon pa lang kasi nag-sink in sa kanya na ang pasimulang relasyon pa lang nila ni Aljon ay tila magtatapos na agad ng maaga. Mahabang katahimikan ulit ang namagitan sa kanilang dalawa ni Kenji. May iba ko, Kenji. Paano pala si Joanne? Baka nasaktan yun kanina. Napabuntong hininga naman ito. Iniisip ko nga rin yan. Ayoko namang makasakit ng damdamin niya. Bakit hindi mo subukan magmahal ng iba, Kenji? Maganda naman si Joanne at mukhang mabait na bata pa. Ngumiti ito ng tipid. Bata pa. Maiksing sagot ni Kenji. Pero aminin mo maganda siya, di ba? Napansin niyang napangiti ng konti si Kenji. Hindi ko nga alam kung ano kayang nakita ng batang yun sa akin. Ikaw naman makabata ka naman kay Joanne. Parang ang tanda-tanda mo na. 24 ka pa lang naman at 19 siya. Ano bang masama sa 5 years gap? Teka. Bakit sa akin naman napunta ang topic natin? Napapangiting tanong ni Kenji sa kanya. Napapansin na rin na nagwapo rin talaga si Kenji. Pantay-pantay at mapuputi ang mga ngipin nito na halatang alaga na isang magaling na dentista. Kinikilig kasi ako sa ideya na magkakaroon kayo ng something ni Johnny. Napabuntong hininga ito. Hindi ko siya type eh. Ikaw pa rin ang gusto ko rin eh. Seryosong sabi ni Kenji. Sa kanya na ikinailang niya. Wala talaga siyang nararamdaman na espesyal para kay Kenji. Kahit gaano pa ito kagwapo, hindi pa rin nagbabago ang tingin niya rito. Nakaramdam niya ay nakababatang kapatid niya lang ito kahit na magkasing edad lang naman sila.
Hindi mo siya type? Di nga, baka ilang araw lang may love ka na rin doon kay Joan eh. Kung ako ang lalaki, magkakagusto ko sa kanya. Ang gandang bata eh. Ngumiti lang si Kenji. Infatuated lang siguro siya sa akin. Later on, marirealize niya rin na hindi niya pala ako gusto. Masyado pa siyang bata para sa akin. Bakit ka ba nababataan sa kanya? Gusto ko na kasi magkapamilya. Gusto ko yung babaeng handa na rin bumuo ng pamilya kasama ko. Sa tingin ko masyado pang bata si Joanne. Marami pa yung gugustuhin sa buhay niya kaysa mag-settle down kasama ako. Napalunok siya. Nag-iisip na pala na mag-settle down si Kenji. Ibig sabihin gusto nitong maging asawa siya. Parang hindi niya makita ang future niya na ito ang magiging asawa niya. Pakiramdam niya hindi sila bagay sa isa't isa. Naisip niya rin tuloy si Aljan. Kung sakali kayang hindi pa ito ikakasal sa ate Sofia niya, maisip rin kaya nitong bumuo ng pamilya kasama siya. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Gusto na niyang alisin si Aljan sa loob ng utak niya. Malay mo naman gusto na ni Joanne na magkaroon din ng sariling pamilya. Itanong mo kaya? Biro na lang niya kay Kenji. Ngumiti lang ito. Hindi ko talaga siya gusto, Rina. Ikaw na lang pwede? Hirit pa nito. Pinalo niya ang braso nito. Sira, gusto mo na naman sigurong mabastad ano? Tumawa ito. Mukhang hindi na ito nasasaktan kahit alam nitong hanggang ngayon ay hindi niya talaga ito magugustuhan. Maya-maya sumeryoso ito. Mukhang gusto ko rin siya. Konti. Maganda siya at mukhang mabait na bata. Kaso ayoko talaga sa kasing edad niya. Paano ko aanakan ng isang iyon kung ganoon pa siya kabata? Marami pa yung kailangan gawin sa buhay niya bago yung mag-asawa. Natawa siya sa sinabi ni Kenji. Napaka-advance naman pala nitong mag-isip. Diyos ko ka, Kenji. Natatawa ko sa iyo eh. Hindi mo tayo pero iniisip mo ng anakan. Uy, di naman yun ang sinabi ko. Natatawa na rin ito at namumula ang mga pisngi. Tingin ko bagay kayo. Tingin mo lang yun. Malay mo tayo palang bagay. Hirit pa rin ni Kenji. Sasagot na sana siya kay Kenji ngunit napalingon sila sa kanilang likuran. Nakarinig kasi sila ng sigaw mula sa gwardya na nagbabantay kanina sa gate ng pribadong lugar na iyon. Sir, bawal ho! Bawal ho dyan! Uy, bumalik kayo! Napakunot ang mga noo nila ni Kenji nang makita nila isang lalaki na nakasakay sa motorsiklo. Hindi nila makilala kung sino ang lalaki dahil nakasuot ito ng helmet. Pero pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso dahil tila may kutob na siya kung sino iyon. Lalong tumindi ang kutob niya kung sino ang lalaki nakasakay sa motorsiklo nito nang huminto iyon mismo sa tapat nilang dalawa ni Kenji. Napatayo tuloy sila mula sa kinaupuan nilang sementadong bato. Rina. Napanganga siya nang makilala niya ang baritonong boses ni Aljan Anderson. Aljan? Nauutal na tanong niya habang nakatingin siya sa tintad na kulay itim nitong helmet. Yeah, we need to talk. Sir, sabi ko naman sa inyong bawal ho dito. That's okay, Mano. Kilala ko po siya. Magalang nasambit ni Kenji sa gwardya na humabol kay Aljan. Hingal na hingal ang gwardya dahil tinakbo nito ang kinaroroonan nila mula sa gate. Ganun ba? Sir Kenji? Sige ho. Napakamot na lang sa batok nito ang gwardya. Tahimik lang si Kenji habang nakatingin kay Aljan. Mukhang hindi nito inaasahan ang pagsunod sa kanila ng binata. Wala silang kamalay-malay na pumunta pa si Aljan sa bahay ng pinsan nitong si Liam upang humiram ng motorsiklo. Malapit lang kasi ang bahay nila Liam sa kinaroroonan nila. Hindi kasi makakapasok sa loob ang sports car nito dahil maliit lang ang nakabukas na espasyo ng gate. Tanging motorsiklo lang ang makakapasok doon. Kaya naman naisipan nitong humiram muna ng motorsiklo sa pinsan nito upang masundo lamang siya doon. Tinanggal ni Aljan ang helmet nito. Pakiramdam na rin na tumigil ang pag-ikot ng mundo niya dahil napakagwapo nito. Napansin niyang pawis na pawis ito at namumula pa ang mga pisngi. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Sincero ang tingin na ibinibigay nito sa kanya na para bang nakikiusap. Gusto lang kitang kausapin, Rina. Pagbigyan mo naman sana ako kahit saglit lang. Dahan-dahang sumakay si Rina sa motorsiklo na sinasakyan ni Aljan. Alam niyang hindi ito titigil sa pangungulit sa kanya kung hindi niya ito pagbibigyan. Just call me if you need me. Bili ni Kenji sa kanya nang iabot nito sa kanya ang kanyang helmet. Salamat, Kenji. Pasasalamat niya kay Kenji. Narinig niyang turan ni Aljan pero binaliwala na lang niya iyon.
Naiintindihan ni Kenji na kailangan nilang mag-usap ni Aljon upang tapusin ang mga bagay-bagay sa pagitan nilang dalawa. Lahat naman siguro ng bagay ay naaayos rin sa mabuting pag-uusap, hindi ba?